umaga po sa inyong lahat at narito na po tayo sa ating pinakahihintay na programa sa araw na ito, ang Impormasyong Pangkalusugan. Maraming salamat at magbati na muna ako bago medyo wala pa ang mga kasama ko. Pero sabi ko nga, dapat kami on time. Maraming salamat at gusto ko lang batiin ang mga taga North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nationwide, worldwide na mga members natin. Hello, good morning po sa inyong lahat. At binabati ko na rin ang mga senior citizen, mga kakosa, good morning po. At maaring hindi na kayo tag or nakakapag-comment, ay alam ko nanonood po kayo. At maraming po salamat sa Panginoon dahil lagi ko sinasabi, salamat, buhay pa tayo. Yung bigyan tayo ng buhay o magandang paggising natin sa umaga, napakalaking pagpapala yun sa ating Panginoon. At yung makarating din po ako dito sa programang ito, ay talagang biyaya rin ng Panginoon dahil lagi ko sinasabi sa inyo, napakahirap po mag-book. Marami na po. Kulang po sa akin ng 1 oras para makapag-book. At kailangan maghintay ka pa ng mga 30 minutes. Kaya iaano mo na yung time. Kaya lang, hindi pa rin, kahit maaga ka nakapag-book, hindi pa rin sila darating ng ganong kasi minsan malapit na ika-cancel. Kaya, pero praise God dahil ang importante, nandito tayo at nandiyan din kayo na naghihintay at patuloy na tatangkilik ng ating mga programa. At siyempre sa mga may bahay ngayon na nag-prepare ng kanilang mga lunch, magandang umaga po sa inyong lahat at nawa ay maging maayos po ang inyong mga pagkain sa araw na ito. At siyempre gusto ko rin ng batiin ang mga nandito na sa pwede ba nating i-plus? Nahihirapan kasi ako pagka by phone eh. Anyway, sabi ko nga, kahapon lang yun, di ba? Binabati ko na ang mga sponsors namin. Ang mga, Mylene Cusare, ang Fresco Cart, Marketplace, good morning po. At doon sa mga bloggers nyo dyan, ay hello po kayong lahat dyan. At patuloy lang po kayong manood at nawa ay malaking tulong po ang programang ito na kahit po pakinggan nyo lang ay kahit may mga ginagawa kayo ay malaking bagay po yon at alam ko na magiging nyo yan pag dumating na yung time na kailangan nyo na yung mga pakinggan nyo ay malaking bagay po yan at maraming sina Ma'am Genesis, si Ma'am Aba, sina Ma'am sino pa ba? Tulungan mo nga ako dyan, sino pa ba ang mga sponsors natin? Tapos na at Press Egg ni Ma'am Mayet Regaspi, ang Wakol Products ni Ma'am Aida, kay Ma'am Helen Kapundan, salted eggs. Okay. Oo. At siyempre, hindi ko pa pala binabate ang aking area. Ang Central South family, good morning po sa inyong lahat. At nakita ko na dito si Ma'am Lydia Pusin. Hello. At Ma'am Helen Kapundan, Ma'am Daisy. Ano ba to? Busog pa. Busog na ang lola, dumidigay na. Pakitaas, At
nakita ko na rin si Ma'am ano kanina eh. Ma'am Jenny Mandeoya. Sino pa? Selay Escalona, ma'am. Sir Ramon Escalada. Hello po kayong lahat dyan. At sino pa? Mylene Akosare, nandyan na. Okay. Sino pa? Lydia Pusin. At yan. At sino pa? Siyempre, binabati ko rin yung mga kasama ko ngayon dito. Si Sir John Kilayko at ano pangalan mo, anak? Ha? Ninyo. Oo, Ma'am Joby Plamentira, good morning. Ma'am Joanne Bisuelo, hello. Ay, Joanne pala yan. Wow, nasa UK ka. Hello. Malamig dyan, di ba? Anyway, dito po sobra init. Kaya, sino pa? Ma'am Lydia Pusin, nandyan na. At, siyempre, sa kitchen staff natin, sino kaya? Ma'am Angel? Sino kaya ito si Albert Cuestas? Oo. Taga saan po kayo, sir? Parang ngayon ko lang kayo nabasa. Anong po kayo area? Anyway, magandang umaga po at maaring natag lang kayo or hindi ko lang kayo na babati kasi medyo malabo na rin po ang mata ko basta dito sa maliliit na taga Pagadian. Yung pinanggalingan nila, Pastor. Nandun pa ba sila? Hindi ko na nga alam kung dumating na sila eh. Albert. Okay. Maraming salamat po sa tangkilik ninyo ng aming programa. Nawa ay maganda ang topic natin ngayon, kaya lang ay wala pa yung ating tagapagsalita. Anyway, dito po mapapakinggan ninyo ang mga iba-ibang topic na may kinalaman sa ating kalusugan at medyo depende kung anong topic at marami naman po nagsasabi na marami po silang mga dagdag kaalaman para lalo pa nyo maano ang ating kalusugan nga. Kaya ano yun? Taga Zamboanga pala siya. Iba yung Zamboanga doon sa Pagadian, di ba? O doon din yun? Okay. Marami pong salamat. Nawa ay hindi masayang ang inyong panonood ngayong araw na to. At nawa palagi ko rin kayo makita dito. Anyway, maraming salamat at sa lahat ng sa darating na Sunday, yan, patuloy tayo mag-invite ng ating mga kasamahang mga nanay at para dali natin sila sa simbahan at naniniwala ako mag-e-enjoy sila sa ating Mother's Day celebration. At nawa ay yun, binabati ko na rin ang mga mothers at sabi ko sa anak ko, batiin ako, parang hindi pa siya, parang tulog pa. Anyway, Ma'am Gemma Krampatanta, good morning, ma'am. At
Wala pa yata si na Ma'am Linda Quiñones. Oo. Nasa na ang Makati Central? Mm. Oo. Yan. Anyway, sabi ko nga, mag-invite tayo sa darating na Sunday para sa ating Mother's Day celebration. At usually marami tayong pinamimigay na mga tokens or mga regalo, small tokens or regalo mula sa ating simbahan, at naniniwala ako na magagamit natin 'yon sa araw-araw, at iba kasi din ang feeling na meron ka natatanggap. Kaya 'yon ang mag-invite po kayo, at doon sa mga mothers din ay punta lang kayo. Kahapon nag-visitation kami, at may mga na-invite din kami, mga mothers na medyo hindi na sila nakakapunta ng simbahan, pero at least na-invite para makasama natin sa darating na Sunday. Si Mama, marami po sila kaya lang nakalimutan ko na mga pangalan. Anyway, maraming salamat, at sino pa ba ang ating mga babatiin? O yun nga, sabi ni Toto, sobra daw ang lamig sa UK. Dito kasi sobra po ang init. Kaya parehas lang po tayo. Ikaw sobrang lamig dyan, dito naman sobrang init. Kaya anyway, nasa Pilipinas kasi kami. Kami, oo. Ganyan lang naman. Sabi nga mainit, mas lalong mainit at sobrang init. Kaya yun lang naman ang weather dito sa Pilipinas. Ma'am Susan Teodoro, good morning ma'am. Saan kayo ngayon lugar ngayon? Minsan kasi nasa ibang to oo nga pa. Kita mo, sa sobrang busog namin, hindi ko na nakalimutan ko na yung mga in-invite namin. Si Ma'am Lucy, ano nga apelyido niyan? Nakalimutan ko. Sina Tata, at yung mga anak ni Ma'am Lucy. Oo. Yun lang. Ano pa ba? Anyway, maraming salamat, at nawa ay kayo ay patuloy lang manood, at nawa ay patuloy madagdag ang ating kaalaman. Napakaganda ng ating ngayon, ng ating topic, at gusto ko nang batiin, invite ang ating dito, ang ating guest speaker, Ma'am Cecil Ramos. Hello ma'am, good morning. Ayan, good morning. Medyo, akala ko mabatiin mo muna yung mga viewers. Nabati ko ng lahat. Ay, nabati na. Oo nga. Ayan, okay, sakto pala. Nabati na lahat, no? Ako na yung babate. Yes. Good morning po sa lahat. Happy Friday. Bagamat mainit, ay tayo pa rin ay pinagpala. At salamat at muling nakabalik. At tayo ay patuloy na matuto sa bagong topic for this morning. Binabati ko po lahat ng areas natin, especially po yung aking Central South family. Yan. Okay, pwede na tayong Yes. magsimula. Okay, kasi syempre, 'di ba? Nutrition tayo ngayon. Diet, pagkain, na syempre lahat ng ito ay may kinalaman sa ating katawan, sa ating kalusugan, sa ating mga nararamdaman. Kaya ngayon na pag-uusapan natin is ano-ano ba yung mga diet-related diseases. Ayan, ano-ano ba yung mga talagang, kumbaga, yung mga sakit na common na sakit natin ay
dulot ng maling pagkain. Yan. So, yung mga diet-related diseases and how to prevent them. So, syempre, ano yan, alam ko lahat makaka-relate dito kasi lahat tayo kumakain eh, di ba? At saka meron tayong mga family, loved ones, friends na talagang may mga karamdaman na makakatulong sa kanila yung ganitong information. So, ayun, let's start. Siyempre, di ba alam naman natin, proper nutrition is a foundational pillar of health. Proper nutrition. Ibig sabihin, tamang nutrition. Okay? It directly influences the preventive and management of chronic diseases. Ano ba yung mga chronic diseases na yan? Number 1 dyan, example, obesity, cardiovascular disorders, diabetes, stroke, etc. So, actually, itong mga sakit na yan, kabit-kabit yan. Yan, yung risk factor ng obesity, doon na lalabas yung cardiovascular disease, di ba? Pag diabetic ka, ayan, minsan ang effect ng obesity, magiging diabetic ka. Pag diabetic ka, prone ka ma-stroke, di ba? So, lahat talaga yan, magkakamag-anak. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kabit-kabit yan, ganun. So, itong mga to, talaga namang napakalaking part, napakalaking role ng proper nutrition sa mga sakit na to. Yan, proven na yan, talagang malaki yung part ng diet sa mga sakit na to, no? An unhealthy diet, example ng unhealthy diet, wait lang, Dok. Sorry. Wala pala. Ayan. Unhealthy diet, number 1, yung high in salt. Alam naman natin, pag high in salt ang pagkain ay, risk ka sa, yung kidney problem, tsaka sa high blood pressure. Yan. High sugar and high saturated fats. Lahat ng mataas. Okay? Yan yung mga favorite natin di ba? Tama ba? Yung mga favorite. Kasi alam naman natin kapag medyo malasa, maalat, masarap, di ba? Pag matamis, masarap din. Pag mataas sa fats, saturated fats, talaga namang malasa ang pagkain. So lahat ng ito, kapag tinaasan mo yung consumption nitong mga to, are the leading risk factor of those conditions. Yung mga sinabi ko kanina. Lahat ng yan. Kahit sabi mong isa lang yan, yung diet mo high in salt. Okay? Risk factor na yon can lead to condition na hindi maganda. Komplikasyon na. Yes, oo. Lalo talagang simula pagkabata mo pa, ganun na talaga yung favorite mo. Gusto ko lagi maalat yung pagkain, yung malasa. Maalat na, may patis pa sa, on the side, di ba? May sausawan pa. Tayo mga Pinoy, mahilig tayo dyan. Nilagyan mo na ng kung ano-anong pampalasa yung niluto mo, may sausawan pa on the side. Wala na, double kill na, di ba? So, ganun siya. Conversely, a balanced diet naman that is rich in vegetables, fruits, and whole grains supports immune function and long-term health. So, baliktarin mo lang, gawin mong healthy lahat yung pagkain mo. Ito naman yung effect niya. So, immunity tsaka long-term health ang kapalit. So, anong pipiliin mo? Dalawa lang naman yan, di ba? Piliin natin syempre yung doon sa healthy. Okay. Ito yung mga most common diet-related diseases na alam ko lahat makaka-relate dito. Number 1, cardiovascular disease. I think parang ito na yung leading cause ngayon ng death sa Pilipinas Di ba, Doc? Oo. High blood pressure, I think stroke or heart attack ata yung leading cause of death ngayon. Are often linked to excessive sodium. Ayan, sinabi ko kanina. Excessive sodium, yung salt, di ba? Saturated fat and sugar intake. Imaginein mo, makaroon ka lang ng high blood pressure, prone ka na ma-stroke, prone ka na magka-heart attack. Ganun siya. So, anong gagawin para hindi magkaroon ng high blood, di ba? Mag-low sodium tayo or yung tama lang talaga na pagkain ng sodium. Ang ideal sodium intake sa normal people, 2 grams per day. 2,000 mg yon. So, pagka tumitingin kayo sa mga food label, may kita mo,
ay itong item na binibili ko, yung bibilihin ko pa lang pala is, nakita mo, ano na, sabihin natin, Sobra. 300 mg na ng sodium. Doon pa lang sa item na yun. Kumakain pa tayo ng ibang food for the whole day. So, imagine mo, pag sumobra ka sa 2,000 mg per day, actually, maalat na yun. Di ba, Dok? Kasi hindi lang naman sa lutuin, hindi lang naman sa binibili mong item, pati mismo yung ingredients mo sa niluluto mo, may sodium content siya. Mas mataas nga lang syempre yung mga processed, yung mga packed food. Yan, yung mga kumbaga palang highly processed. So, yun yung iiwasan natin. Okay? Yung sa fat naman, yan. Actually, normally magkakasama lahat to. Sa isang packaging. For example, babalik ka ng chichirya, yung favorite mong chips. Check mo yung sodium, check mo rin yung saturated fat content. Pag yung dalawang yung mataas, wag mo nang bilhin yun. Magbago ka na ng favorite. Ganon kasi nga, at risk talaga tayo na magkaroon ng ganitong diseases. Habang maaga pa. Kung talagang meron na kayo right now, kasi nga talagang hindi nyo naiwasan, hindi nyo pa alam itong mga bagay na ito noon, di ba? So ngayon meron ka ng ganitong sakit. Ito na ngayon yung management, nasa management part ka na. Paano mo siya i-manage? Ito kasi yung mga wala pang ganitong sakit, preventive tayo para maiwasan na hindi ka na magkaroon. Tapos, kapag meron ka na ngayon, i-manage mo na lang siya by doing this also. Yung mga ganitong pag-iwas na sa mga, pag alam mo ng bawal, wag nang ipilit, di ba? Kasi alam naman natin ang magiging resulta kapag kinain mo pa yon. Alam mo na. Kasi, minsan kasi doon tayo nagkakamali sa doon tayo, yun yung weakness natin, yung discipline. Kasi mayroong iba, alam na lahat eh. Alam mo na kailangan mo itong gawin, hindi mo ito kailangan kainin, ito yung kailangan mong kainin. Nasa mind lang natin pero kulang sa application. So, wala rin po siyang kwenta, di ba? Kaya lang mahirap, ma'am, yung yung may mga nagbibigay. Oo, Talaga yung mga mahirap nagbibigay tanggihan, na yan. oo. Pag alam nyo naman na may health condition na yung pagbibigyan nyo, huwag nyo nang bigyan ng bawal. Ayun, maging discipline din tayo sa pagbibigay, Dok. yung mga generous dyan, no? Kung alam ninyo na yung pagbibigyan mo may karamdamang ganito, huwag mo nang bigyan ng bawal naman, utang na loob, di ba? Ganon siya. Bigyan mo na lang siya. Kung bibigyan mo rin lang, gusto mong talagang bigyan siya ng something, bigyan mo yung makakatulong sa kanya na maging healthy siya o yung makakabuti sa kanya. Di ba? Mas maganda yun. Yun. Number 2, obesity. A primary nutritional related problem. Bakit? Kasi 'di ba, pag ito yung resulta kasi ng excessive lahat ng kinakain mo. Excess fat, excess protein, excess sugar, excess total calories. Ito yung epekto, obesity. Okay? Actually, hindi muna agad-agad magiging obese ka eh. Mag-overweight ka muna. 'Di ba? Yung obesity na yan, chronic na yan, ibig sabihin, pinabayaan mo na siya, kaya ka naging obese. So, hindi to overnight nangyayari bago ka maging obese. The same as yung cardiovascular disease. Hindi yan nakukuha overnight na pagkain lang ng high sodium, hindi. It will take time. Lifestyle siya actually. So, ibig sabihin, it can be prevented, di ba? Preventive siya. Pwede mo siyang maiwasan. Kasi hindi naman to biglaan, ay pagising ko high blood na ako. Hindi ganoon. Pagising ko obese na ako. Hindi siya ganoon. So, magiging overweight ka muna, magiging class 1 obese ka muna, class 2, hanggang sa maging class 3 obese ka na. Which is, ang hirap ng kumaga sa gamutin kasi nga, malala na. So, dapat, habang nasa pa lang tayo, nasa mild stage pa lang tayo ng condition na yan, kailangan na natin ay agapan na. So, primary yan, lahat ng excessive, lahat ng calorie. Pag sinabing calorie, carbo, protein, fat, yan. Excessive, lahat. Increasing risk for many other conditions. Remember pag obese ka, hindi lang to obese lang ikaw. Kumbaga, ang dami pang karugtong yan. Posible ka na maging diabetic.
posible ka na magkaroon ng liver problem. High blood ka na rin. Yan na yun eh. Kumbaga, diyan nagsimula yung lahat. Ano mo na lang, kumbaga, blessed ka pa din kung obese ka tapos normal lahat ng blood chem mo. Pero bihirang-bihira yun. Bihirang-bihira yun na based sa experience ko sa mga clients ko na ganyan, bihira ako nagkaroon ng kliyente or patient na obese tapos normal lahat ng blood chem. Oo. Meron diyang isa sa blood chem niya ang hindi normal kapag nasa obesity level ka na. So, yun yung ating iiwasan. Okay? Kung meron tayo or sabihin natin, meron tayong, kumbaga, sarili or loved ones, friend na sa tingin mo parang nasa overweight pa lang siya. Okay? I-share mo na sa kanya yung topic ngayon, di ba? Or kung meron man tayong kilala na nasa obese level na, so paano siya i-manage? So, big help din para sa kanila. Number 3, type 2 diabetes. Ayan. Ayan eh, magmula sa cardiovascular yan eh. Magmula sa number 1. Okay? Bago ka makarating sa number 3, yung diabetes na yan, posible na obese ka na. Posibleng may cardiovascular ano ka na. Ganon siya. 'Di ba? Unhealthy diet and obesity are leading drivers of insulin resistance. Okay? So, anong dapat gawin? Kapag talagang, for example, yung blood sugar mo nasa borderline pa, hindi ka pa diabetic. Kumbaga, pwede pang maagapan. Gawin na natin yung paraan na hindi ka magtuloy-tuloy sa maging diabetic. So, yun. Magpapayat ka na, mag-lose ka na ng weight, kainin mo na yung tama, huwag kainin yung bawal, na hindi sapat yung alam mo lang, kailangan mo talagang i-apply yung alam mo para hindi na siya lumala pa. Di ba, Doc? Oo. Ayan. May mga comments ba dyan na may mga loved ones sila na ganyan? Ayan, hindi mo mabasa, Doc. Ayan, sabi ni Ma'am, pwede ba natin i-flasher yung mga comments nila sa gilid? Para makita ng lahat po ng viewers at makarelate. Nasaan na yung ating Ayan, sabi. Sabi ni Ma'am Lydia, masarap daw kumain. Ay, talaga naman, Ma'am Lydia. Napakasarap po talaga kumain, di ba? Pero, dapat alam po natin kung ano yung resulta ng masarap na pagkain na yan. Kasi pag hindi mo alam yan, wala na, kaya tayo ng kain, di ba? Ayan. Yan ang problema, sabi ni Sir Abraham. Problema sa Pilipino, kung ano yung bawal. Parang hindi lang Pilipino yun, parang lahat ata ganun. Kung ano yung bawal, masarap sa kanila. Sa kanila? Ayun, di ba? Ganon talaga. Masarap nga raw ang bawal. Pero actually, kung tutuusin ito realistically speaking, wala po talagang bawal kainin. Okay? Nagiging bawal lang po yan kapag meron ka ng sakit. Di ba? Pero wala po talagang bawal. You can eat everything, pero yun nga, babalansihin po natin. Yung mga sinasabing bawal-bawal na po na yan, yan ay kung meron ka ng diabetes, may high blood ka na, talaga namang bawal na. Saan ba nagsimula yung sakit mo? Di sa pagkain mo rin ng hindi tama, hindi balanse. Di ba? Ganun lang yun. So sa mga mahilig kumain talaga na wala pang sakit, anong gagawin natin? Yung sinasabi ni Ma'am Lydia, Oo. masarap kumain. Oo, yun nga Ma'am Lydia, talaga namang masarap. At wala nga talagang bawal, di ba? Kung wala ka pang sakit, wala pa po talagang bawal. Hintay-hintay lang. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng pagkaing bawal sa'yo, bahala ka na po. Ganun lang yun. Ayan, di ba? Yan. Number 3, diabetes yun, no? Number 4, ito na. Actually, recently, marami akong clients or patient na may cancer. Ang sad lang kasi buong family, Doc. Buong family. Naunang nagpa-consult yung lolo, yung grandfather nila. Ang lahi nila, o nasa genes daw talaga nila, is thyroid cancer. So, tinitreat na namin ngayon yung lolo. And then, na-find out din na yung anak, yung anak ng babae ng lolo na yon, meron na rin. And then, yung dalawang apo. Grabe, no? Ganon katindi yung kanilang
genes ng cancer. At the same talaga na organ, thyroid talaga. May ganun talaga, no? Oo. Tsaka Oo. yun nga yung sabi, kung ite-trace natin, Mm-mm. sa pagkain pa rin. Correct. Yung Oo. mga unhealthy diets. Tsaka lalo na kung alam mo na nasa genes nyo na talaga, ano kailangan gawin, di ba? Imagine, no, ganun siya katindi. Nasa apo na kaagad. Di ba? Nasa apo na kaagad yung sakit. And the apo is just 22 years old. Ano siya? May thyroid cancer na siya. Ganun. And then yung lolo ay nasa, I think, stage 3B na thyroid cancer. Tinitreat na namin ngayon. So, ganun siya kaano. Of course, diet pa rin talaga is linked to the development of several cancers. Imagine, no, parang, ano na lang, parang pag inisip mo, ano na lang kakainin mo, di ba? Kasi parang pag nakita mo yung mga sakit, ano na lang ba yung kakainin ko? Baka mamaya, di ba, hindi pala tama, ganyan. Particularly those associated with obesity. Ito kasi talaga, yung sakit kasi talaga, hindi siya overnight. Nasa lifestyle po talaga natin yan. Nagsisimula yan sa pagkabata, yung kinakain ng nanay mo habang nasa ano ka pa lang, tiyan niya, di ba, pinagbubuntis ka. Although, ang laking factor talaga ng hereditary, pero pwede pa rin siyang makontrol or ma-delay yung progression ng sakit kahit papaano. Kasi biruin mo, 22 years old, lumabas na sa kanya yung cancer cells, di ba? Ganon. So, ibig sabihin siguro, yung lifestyle din ng bata, talagang hindi rin healthy. Kaya, as early as that age, lumabas na yung cancer sa kanya. Yung lolo niya, nagka-cancer na, lolo na matanda na imagine ito, 22 years old, may cancer na siya agad. So, how much more kung tumanda pa siya sa age ng lolo niya? Baka hindi niya naabutin, Doc, no? So, ganun siya. Kaya nga, kung meron na kayong lahi or nasa genes talaga yung ganitong sakit, it can be prevented also. Huwag kayong mag-alala kasi madami tayong ways to prevent it. 'Di ba? So, nasa sa inyo pa rin, nasa atin pa rin yung desisyon kung paano natin siya ipe-prevent. Ayan, magbasa tayo ng mga comments dyan. Sabi dyan, Sir Abraham, discipline talaga kailangan natin aralin sa bawat isa para hindi tayo makarating sa ganitong karamdaman, di ba? So actually, yung discipline talaga yan, naniniwala ko sa sabi ni Pastor bata pa lang talaga kailangan ng disiplinahin. Oo, di ba? Kasi, ano yan talagang talking by experience yan. Yung mga matatanda na nakakasalamuha mo, na talagang hindi na disiplina ng bata. Talagang kitang-kita mo na alam mo na yung pagkabata nila, walang dumisiplina sa kanila. Kaganon sila ngayon. So, naniniwala ko sa yung prinsipyo natin na talagang train up a child. Ganon din sa sakit. Di ba, Doc? Yung sakit na yan, maaga pa lang or sa prevention pa lang, doon na natin disiplinahin. Kumbaga, ayusin na. Para din yang sa mga bata na pagkabata pa lang, ituwid na para hanggang tumanda sila, hindi na nila makukuha yung mga sakit na yun, di ba? Ganon din sa pagkapalaki ng mga, tayo napunta sa ganon? Okay, magpipreach na, no? Kaya sabi ni Ma'am Lydia, malapit na borderline. Naku, Ma'am Lydia, kung borderline ka na, ano ka na? wag nang ituloy-tuloy yan. Ayusin na po natin. Para Si Ma'am Gina Biduya, Oo. medyo nandiyan na sa Diba? malapit-lapit na. Oo, di ba? Actually, Kasi nga daw, masarap kumain. yes, may mga actually talaga, hindi maiiwasan sa edad, sa lifestyle, at magtag pa yung talagang pagkain ng hindi maganda. Kung patong-patong na, di ba? Nandiyan na kasi, hindi mo mapipigilan yung aging, hindi mo mapipigilan yung ganyan. Pero yun sa pagkain, lifestyle, pwedeng i-adjust, di ba? Paano, ibig sabihin, labanan mo yung yung sintomas, yung aging mo, di ba? Maging mag-healthy eating, maging physically active, mentally, kumbaga, it will follow everything Kumbaga, hindi ito na sa isang step lang okay na. Kailangan talagang gagawin mo lahat. Hindi rin po pwede na pagkain alone. Siyempre, may combination niya ng
physical activity. Mamaya kasama yun sa ano natin. Isasama ko sa ating topic. Okay, number 5. Ito common to sa mga matatandang babae. Di ba, Doc? Osteoporosis. Ang dami ko nakita ngayon na talagang kuba na. Wala pang ang 60 or wala pang ang 70, nakagano'n na sila. So, kasi nga, yung bone health nila hindi na alagaan during yung early years ng buhay nila. So, deficiencies in nutrients like calcium and vitamin D can weaken the bones. Ito common to. So, yung number 1 to 4 kanina, actually, hindi lang yung common sa matanda eh. Pabata ng pabata ngayon ang nagkaka-cancer, nagkaka-high blood, diabetes, di ba? Ito naman, most common naman to sa mga talagang mga elderly na talaga, okay? Pero merong dyan, may preventive measure dyan sa osteoporosis. Kung familiar kayo sa di ba nag-aano naman kayo sa social media, may nakita kayo doon na mga 80 years old na, tumatakbo pa, nagje-gym, di ba? Pangarap ko rin yung Doc. So, hindi nila na-achieve yun na ngayon lang. Hindi sila nag-gym during later years ng buhay nila. Bata pa lang sila, nag-active na sila. Kaya nung tumanda sila, ganun pa rin sila ka-fit. So, isa yun sa mga goals ko, Doc, na pag inabot ko yung ganung age, ayoko nung nakayoko akong ganun. Di ba? Gusto ko meron pa rin akong biceps kapag nag-60 ako, 70 ako. Ganon. So, hindi lang to actually for yung physical appearance para lang, di ba? Actually, it's more of yung inside, yung health talaga. Yung how you feel, hindi ka hinihingal, hindi ka na nahihirapang tumayo, hindi ka nahihirapang magsintas ng sapatos mo. Nakatawa ko sa bahay namin, di ba? Pag meron kaming kukunin sa ilalim, may kailangan, kaya wawalisin mo yung ilalim nung kama, ganyan. Sasabihin, ikaw nga magwalis kasi nahihirapan ako yumuko. Sabi ko, ha? Yung ganun ba? Yung sa age na ganun na nahihirapan ka ng yumuko, ay, na yun? It's a wrong signal. Red flag yun. Kailangan mo nang ayusin ang iyong pangangatawan as early as now. Di ba? Kasi, yung mga ganong nakikita ko na nahihirapang yumuko o nahihirapang lumuhod or tumayo, yun yung mga talagang elderly na. Hindi ka naman elderly tapos sabihin mo nahihirapan ako yumuko. Yun? Red flag na yun, di ba? So, ganon ang gawin natin. I-goal natin na as we age, sabi nga nila, age gracefully daw. Kailangan daw hindi halata yung edad sa lakad at saka sa itsura. May ganun eh. Merong iba, hindi halata sa muka eh. Pero halata sa lakad. Halata sa likod yung edad. May ganun. Kasi kung ano pinapahe, di ba? Puti-puti, walang wrinkles. Pero kapag pag tumayo, kumakapit na sa may ganun daw. So kailangan daw, hindi mahalata sa lakad, sa tayo, at saka sa itsura. Ganon. So anong culprit nun? Pagkain, di ba? At yung lifestyle talaga natin. Okay? Ano ba yung mga comment dyan, Doc? Feeling ko maraming nagko-comment kasi nakaka-relate sila. Number 6 na disease, nutrient deficiencies. Siyempre, specific nutrient na kulang, may specific din na disease ang kaakibat niyan. Inadequate, ibig sabihin kulang. Inadequate diet can lead to deficiencies such as iron deficiency anemia or vitamin deficiencies. Pag kulang tayo sa vitamin C, anong problema? 'Di ba? Immune system, mahina. Pag kulang tayo sa iron, anong nagiging sakit? Anemic. Pag anemic ka, nanlalata ka, lagi ka nanghihina, lagi kang pagod, ganun yun. Pag kulang ka naman sa calcium, ayun nga, mahina ang bones, teeth, di ba? Pag kulang ka sa vitamin D, ganun din. Pag kulang ka sa ganitong nutrient, may sakit na kapalit. So, alamin natin kung saan tayo kulang at yun yung i-focus natin pagdating sa pagkain. Okay? Sabi ni Sir Manuel, yan, take more calcium. Pag getting na tayo, ano po ito? Getting old na tayo. Getting old. Yan, become brittle na yung bone. Totoo naman yun. Actually,
hindi lang to sa elderly, pati sa mga ano lang to, yun sa mga buntis, di ba? Yung ganyan. At karamihan, kadalasan sa mga kababaihan na nagkakaroon ng calcium related diseases. Yung sa bones, ganyan. So, kailangan talaga natin ay mag-focus sa calcium din. Tama naman yun, di ba? Ayan. Okay. Ito na, yung preventive nating, 5 minutes na lang ba? 5 minutes? Ay, okay. Itong next topic natin, medyo mahaba-haba pa kasi ito. So, puputulin na muna natin to para next week ay, ma-discuss ulit. Kasi, kulang na po tayo sa oras. Pinapaano na po tayo. Okay, so today ay Friday. So, syempre, di ba, ano yung susunod nating topic, programa, Doc Julie? The baptism. Yes, okay. So, mag-invite na po tayo ng mga kapatiran, fathers sa area natin, at syempre yung buong family na rin, i-pass na natin ang link at i-share natin yung blessing na makukuha natin sa ating susunod na programa, which is ang The Baptist Baptist Lunch. Lunch. See you again next week.